Kabanata 21-25. Ang pag-iyak ng mapait ay talagang ang pinakamahusay na paraan upang mailabas ang iyong emosyon. Nang mabasa ng mga luha ni Tang Wulan ang palda ng mga balikat ni Nier, unti-unting hamupa ang pag-iyak. Nier, napakaduwag ko ba? Itinaas ni Tang Wulan ang kanyang ulo, pinunasan ang mga luha sa kanyang mga mata, at tinanong si Nier. Malakas na umiling si Nar. Tiningnan ni Tang Wulan ang kaluluwa na nasa kanyang kamay, ang maliit na ahas ng damo ay gumagapang ng walang kabuluhan sa Soul Orb. Nar, lumabas ka muna. Gusto kong pagsamahin ang aking kaluluwa. Mapait na sabi ni Tang Wulan. Nag-alinlangan si Nier, pero, hindi ba masama ito? Mapait na ngumiti si Tang Wulan, hindi madali para kina tatay at nanay ang magpakain sa amin. Hindi ko na sila madidagdagan ng pasanin. Tulungan lang daw ako ni tatay na makalakam ng pera para makabili ulit ng mga kaluluwa, ngunit ang pamilya namin ay walang gaanong pera. Mas pinabigat ko ang aking ama at ina. Kahit na hindi ito masyadong maganda, ito ay kaluluwa pa rin, at least ito ay may promote ako sa isang kaluluwa, at napahiya ako ng aking ama. Tumingin si Nar sa kanya ng blanko, kuya. Ngumiti si Tang Wulan, okay lang ako. Isaalang-alang mo na lang ito bilang isang panaginip. Marahil ay ang panday nga ang pinakaangkop na propesyon para sa akin. Ang ngiti ni Tang Wulan sa sandaling ito ay malalim na nakatatak sa kanyang puso. Ito ay isang libre at madali, walang magawa, hinalinhan, maasahin sa mabuti ngunit malalim na malungkot na ngiti. Pinapanood si Nar na lumalabas ng silid, kinagat ni Tang Wulan ang kanyang labi at muling tumingin sa maliit na ahas ng damo. Ilang sandali, halo-halong damdamin ang nasa puso niya. Alam niya na kung sumanib siya sa kaluluwang ito, maaaring hindi na niya ang pangarap ng isang makapangyarihang Soul Master sa kanyang buhay, ngunit ano ang magagawa niya kung hindi niya ito pinagsama? Inabot ang Spirit Ball at bahagyang hinawakan ang munting espiritu. Ang espiritu mismo ay hindi isang nilalang, lalo na itong mababang antas na espiritu. Madaling dumaan ang mga daliri sa katawan ng maliit na damong ahas. Tila may naramdaman ito, ngunit sa halip ay gamulong. Bagamat ito ay isang ilusyon lamang na anyo, ito ay nakapulupot sa mga daliri ni Tang Wulan, at kahit na may pagmamahal na inilabas ang isang maliit na sinawang dila. Parang dinilaan siya. Inilagay ang kanyang kamay sa harap niya, kitang-kita ni Tang Wulan ang maliliit na kayumangging mga mata ng Grass Snake Soul, ang mga mata nito ay maputik, medyo nalilito, at tila may amoy din ng takot. Ito ay buhay din. Kung hindi mo pipiliin na sumanib dito, ito ay mawawala magpakailanman pagkatapos ng 24 na oras. Ang isang basurang martial spirit na may defective soul spirit ay tila isang magandang tugma. Tinawanan ni Tang Wulan ang kanyang sarili, pinitik ang kanyang palad, at ang malambot na espiritong kapangyarihan sa kanyang katawan ay gumalaw sa ilalim ng pagpapakilos ng kanyang isip, nagniningning ng asol na pilak na damo na may mapusyaw na asol na halo. Dahan-daang binunot mula sa palad. Dahil sa instinct, agad na naramdaman ng maliit na damong ahas ang pagkakaroon ng asol na pilak na damo, umakyat sa mga daliri ni Tang Wulan, at mabilis na umakyat sa pagitan ng maliliit na asol na pilak na damo. Ang orihinal na malambot na ilaw sa asol na pilak na damo ay agad na naging malakas, na nagiging isang asol na liwanag na sumasalsal, at ang maliit na ahas ng damo ay nagbuga din ng malabong dilaw na halo upang maaninag ito. Ito ang unang pagkakataon na pinagsanib ni Tang Wulan ang mga kaluluwa, ngunit sa klase, sinabi na sa kanila ni Lin Zimeng ang tungkol sa mga pag-iingat kapag pinagsama ang mga kaluluwa at ang mga damdamin pagkatapos ng pagsasanib. Isang mahinang pag-iisip ang pumasok sa isip ni Tang Wulan, ito ay isang pakiramdam ng kabaitan at takot, ngunit puno ng pag-asa. Binuksan ni Tang Wulan ang kanyang puso at tinanggap ito. Biglang, ang asol na pilak na damo sa kanyang palad ay nagsimulang magbago ng mabilis, at ang kapangyarihan ng espiritu sa kanyang katawan ay tumalon din. Ipikit ang iyong mga mata at tahimik na pumasok sa isang estado ng pagmumuni-muni. Ang pagsasama ay opisyal na nagsimula. Bahagyang namilipit ang maliit na ahas ng damo sa kanyang palad, at bukod sa unang sandali ng pag-iisip, walang ibang emosyon ang lumitaw. Ito ang pinakamababang antas ng pagganap ng kaluluwa, mas malakas ang kaluluwa, mas advanced na karunungan, ang kaluluwa ay higit sa antas ng lilang, at maging ang kakayahang makipag-usap sa host. Sa alamat, ang mas mataas na antas ng espiritu ay maaaring direktang tumulong sa host na lumaban. Ngunit para kay Tang Wulan ngayon, iyon ay mga alamat lamang. Ang kulay dilaw na lupa sa maliit na ahas ng damo ay unti-unting naging asol, at ang asol na pilak na damo na nagsimulang tumubo ay mabilis na nagbago ng naaayon. Ang orihinal na marupok na mga talim ng damo ay kumukulot papasok, unti-unting nagiging manipis sa daliri, tulad ng mga baging. Kung titingnan mong mabuti, maaari mong makita ang mga bakas tulad ng pinong kaliskis sa mga dahon. Ang asol na pilak na damo mismo ay may mapurol na kinang, tulad ng ahas ng damo. Bagamat naging mas makapal ito, mukhang marupok pa rin ito. Bahagyang lumaki ang katawan ng ahas ng damo, umabot ng humigit kumulang 8 sentimetro, at ang mga kaliskis sa katawan nito ay nagdagdag din ng dampi ng asol, na maayos na naghalo. Ang lakas ng kaisipan ng ahas ng damo ay masyadong mahina, at imposibleng labanan ang anumang sitwasyon. Bagamat ang asol na pilak na damo ay basura lamang ng martial arts, si Tang Wulan ay isa ng intermediate spiritual element.
Ang espiritual na kapangyarihan ng pagsasanib ay ganap na sumasakop sa isang nangingibabaw na posisyon. Ang asul na pilak na damo ay nagsimulang tumubo ng tuloy-tuloy, nagiging baging, nakapulupot sa kanyang katawan. Nagsimula ring maging marahas ang sariling soul power fluctuations ni Tang Wulan. Ang bottleneck ay tahimik na nagbukas ng isang crack, at ang kapangyarihan ng kaluluwa ay mabilis na lumampas sa hadlang habang ang martial soul ay nag-evolve. Naramdaman lang ni Tang Wulan ang liwanag ng kanyang buong katawan, at ang kapangyarihan ng kaluluwa na namuo sa kanyang dantian ay agad na naging hindi mabilang na mga hibla ng seda at tumagos sa bawat sulok ng kanyang katawan. Ang bawat cell sa kanyang katawan ay agad na nagising, puno ng sigla. Ang gan at ginhawa ay tuluyang naibsan ng husto ang lungkot sa kanyang dibdib. Sa sandaling ito, biglang nakaramdam si Tang Wulan ng bahagyang init sa kanyang vertebrae ng buntot. Pagkatapos, ang isang nasusunog na pandamdam ay kumakalat mula sa vertebrae ng buntot hanggang sa buong gulugod, at pagkatapos ay kumalat sa buong katawan. Bahagyang nagbago din ang hininga sa kanyang katawan. Ang orihinal na nag-evolve na blue silver grass at ang maliit na damong ahas ay parehong matigas, na parabang sila ay nagyelo doon. Muling lumitaw ang light golden grid pattern, mabilis na bumababa mula sa noo ni Tang Wulan, at sa loob ng kanyang damit, isang manipis na gintong sinulid ang mabilis na umakyat mula sa tail vertebra, hanggang sa tuktok ng cervical vertebra, kasama ang kanyang ulo. Ang mga gintong grids na umaabot pababa mula sa itaas na bahagi ay pinagsama-sama. Ang gininto ang hitsura sa pagkakataong ito ay malinaw na mas malinaw kaysa sa huling pagkakataon. Ang golden grid ay hindi lamang kumalat sa Tang Wulan, ngunit kumalat din sa asul na pilak na damo at sa maliit na ahas ng damo na kaka-evolve niya. Ang orihinal na madilim na asul na pilak na damo ay nagsimulang lumitaw na may manipis na gintong mga linya sa mga ugat, at pagkatapos ay kumalat sa dulo. Sa ilalim ng impluensya ng mga gintong linya, talagang nagsimula itong sumailalim sa mga pangalawang pagbabago. Naging matigas ang manipis na parang baging na mga dahon ng damo na orihinal na malabo at mapurol, na parang tinuturok sa mga buto, at ang dim sa ibabaw ng mga talim ng damo ay unti-unting naging makintab, at ang nagbabadyang bughaw na halo at gintong pinong linya ay nagsalubong. Umaalingaw-ngaw, mukhang extraordinarily eye-catching. Ang parehong pagbabago ay lumitaw sa maliit na ahas ng damo, ang makalupang dilaw sa katawan nito ay unti-unting naging dilaw, at ang mga kaliskis ay bahagyang matambok, na halatang may kaunting liwanag. Ang mga gintong sinulid na iyon ay kumakalat paitaas mula sa buntot nito. Ang orihinal na 8 sentimetro na katawan ay nadagdagan ng 1 sentimetro. Ang lahat ng gintong sinulid ay nagtatagpo sa ulo nito, at sa wakas ay nagtitipon sa isang punto sa noo nito, ang piraso ng sukat na iyon na kasing laki ng isang maliit na butil ng bigas. Pagkatapos ito ay naging ginto. Ang orihinal na malabo nitong mga mata ay tila medyo naging malinaw. Sobrang init, sobrang init. Hindi alam ni Tang Wulan ang lahat ng nangyari sa kanya. Ngayon lang niya naramdaman ang matinding init, para siyang sinusunog sa forge, hindi may paliwanag na sakit. Hindi ko alam kung gaano katagal, unti-unting nabawasan ang nag-aapoy na init, ngunit ang kilati ay lumitaw sa mga paa at daan-daang kalansay, tulad ng libu-libong maliliit na insekto na gumagapang palabas sa bawat bahagi ng katawan. Gustong sumigaw ni Tang Wulan sa sakit, ngunit hindi siya makagawa ng ingay. Ngayon ay nagsimula na siyang makaligtaan ang dating nakakapasong init. Siya ay nagdurusa sa matinding sakit, ngunit ang kanyang utak ay lubos na malinaw, at malinaw na nararamdaman niya ang bawat sakit sa kanyang katawan. Kung ang Spirit Passer na tumulong sa kanya na subukan ang Spirit Tower bago ay muling susubok ng kanyang mental power dito, makikita niya na ang kanyang mental power ay unti-unting tumataas sa matinding sakit. Nang magsimulang lumabo ang kanyang kamalayan, ang sakit sa kanyang katawan ay unti-unting nawala, at ang lahat ng kamalayan ni Tang Wulan ay nawala ng walang bakas. Puno ng pawis ang mga damit sa katawan niya. Ang pattern ng ginintuang grid ay hindi kumupas sa oras na ito, ngunit tahimik na tumagos sa balat nito. Ang asul na pilak na damo ay kumupas na parang tubig, at ang maliit na ahas ng damo ay umakyat sa palad ni Tang Wulan at pumasok dito. Bumalik sa normal ang golden scale sa noo nito, at maging ang katawan nito ay naging mapurol muli. Nang tuwang-tuwa na umuwi si Tang Qinan, hinarang siya ni Nier. Ang aking kapatid ay nagsasama-sama ng mga kaluluwa at hindi makapasok. Tiningnan ni Nier si Tang Qinan ng mariin. Napatulala si Tang Qinan, ano ang sinabi mo? Sumanib na siya. Tumanggo si Nier, sabi ng kapatid ko, ayaw kong mapahiya sina mama at papa. Napaatras si Tang Qinan ng ilang hakbang at naupo sa upuan. Sa isang iglap, ang ekspresyon ng kanyang mukha ay patuloy na nagbago, at ang matinding sakit ay lumabas. Pinalo niya ng malakas ang kanyang ulo, Tang Qinan, bakit hindi ka maglakas loob na harapin ang realidad, bakit ang duwag mo? Ang kaduwagan mo ang nagpahamak sa batang ito. Ang isang malaking halaga ng federal na pera sa kanyang kamay ay pagkatapos ay nakakalat sa mesa, gabi na, huli na. Bigla niyang inangat ang ulo niya, Nar, gaano nakatagal sumanib si Lin Lin sa mga kaluluwa? Sinabi ni Nar, nagsimula ito hindi nagtagal pagkaalis ni Itay. Nagulat si Tang Qinan, wala bang kilusan? Malamang na matagal nang natapos ang pagsasanib, kaya't pumasok tayo at tingnan. Nag-alinlangan si Nier, saka tumanggo.
Tahimik na pagbukas ng pinto, nakita ni Tang Qinan si Tang Wulan na nakahiga patagilid sa kama. Lin Lin. Siya ay sumigaw, at sumugod na parang fey, at lumapit sa tabi ni Tang Wulan. Ang bola ng kaluluwa ay nahulog sa kama, at ang espiritu ng ahas ng damo sa loob ay nawala. Si Tang Wulan, na nahulog sa kama, ay sumimangot at ang kanyang damit ay basang-basa sa pawis. Si Tang Qinan ay puno ng pagsisisi sa sarili. Alam niya na hindi ito dapat mangyari sa pagsasanib ng mga kaluluwa. Malamang na may nangyaring mali sa kanyang anak sa panahon ng pagsasanib. Si Tang Wulan ay masyadong matamlay, ngunit sa kabutihang palad, ang kanyang pisikal na mga palatandaan ay normal. Dalawang linya ng luha ang damaloy sa kanyang pisngi nang hindi mapigilan, at mahigpit na niyakap ni Tang Qinan ang kanyang anak. Gaano kalaki ang tiniis ng 9 na taong gulang na bata? Paumanhin, anak, tatay, pasensya na sa iyo. Lahat ng ama ay walang kakayahan. Tumayo si Nar, tahimik na nakatingin kay Tang Qinan na umiiyak. Sa kanyang magagandang malalaking mata na kulay ube, muling lumitaw ang pagkalito at pagkatulala. Gabi na nang magising si Tang Wulan, binuksan ang kanyang mga mata, unti-unting gumaling ang kanyang isip. Napaupo siya bigla, naramdaman ang pagbabago sa kanyang katawan. Ang lahat ng sunog, pamamanhid, pangangati, ay ganap na naglaho, at mayroong isang magaan at nanginginig na pakiramdam sa buong katawan. Ang mga damit sa kanyang katawan ay pinalitan, at siya ay tuyo at komportable. Ang paghinga ay tila naging isang uri ng kasiyahan, at ang buong katawan ay hindi mailalarawan. Ang kapangyarihan ng espiritu sa kanyang katawan ay halatang lumaki ng husto, at ang kanyang katawan ay naglalabas lamang ng isang alon ng kapangyarihan ng espiritu na may bahagyang paggalaw ng kanyang isip. Sa ika-11 antas, tiyak na nakumpleto na niya ang pambihirang tagumpay, nakapasok sa ika-11 antas ng kaharian ng kapangyarihan ng espiritu, at opisyal na naging isang spirit master. Ang Little Grass Snake ay isang basurang kaluluwa, ngunit sa wakas ay natapos ang misyon nito. Ang lungkot sa kanyang puso ay unti-unting napawi sa ginhawa ng katawan. Naisip ni Tang Wulan sa kanyang sarili, kahit na hindi ako maging isang makapangyarihang Soul Master, mayroon akong soul power na gawin ito. Sa pag-back up, kahit papaano ay maaari kang maging isang mahusay na panday. Sa pag-iisip nito, mariing ikinaway niya ang kanyang braso. Pop! Nagkaroon ng mahinang pagsabog sa hangin. Nagulat si Tang Wulan nang makitang sa sandaling iwinagayway niya ang kanyang braso, tila may pakiramdam siyang dumaan sa hangin. Anong nangyayari dito? Bago pa niya muling subukan, nabuksan na ang pinto, 3 malaki at 1 maliit, 4 na tao ang sumugod mula sa labas. Anak, okay ka lang ba? Sumugod silang Yu sa harapan. Niyakap niya si Tang Wulan at hindi niya napigil ang umiyak ng malakas. Madilim na ang langit sa labas ng bintana, at gabi na pala. Naaalala pa rin ni Tang Wulan na sa umaga nang nagsimula siyang pagsamahin ng mga kaluluwa, kaya napakatagal na. Bilang karagdagan kay Langyo, Tang Qinan, at Nar, mas maraming tao sa pamilya ang guro ni Tang Wulan na nagpapanday, si Mang Tian. Hindi pumasok si Tang Wulan sa trabaho ngayon, at tinawagan ni Mang Tian ang soul guide para magtanong, para lang malaman na nangyari ito, at agad siyang sumugod. Mom, ayos lang ako. Mahinang sabi ni Tang Wulan. Bumaba ang tingin ni Lang Yu sa kanyang anak, at determinadong sinabi, anak, huwag tayong maging Panginoon ng kaluluwa, maging ordinaryong tao tayo. Bahagyang ngumiti si Tang Wulan, Nay, ayos lang talaga ako. At saka, isa na akong tunay na Soul Master, nasa level 11 na ako. Napakakinas ng pagsasanib. Ang kaluluwa ng ahas ng damo na iyon ay angkop para sa aking martial soul. Kung ito ay isang makapangyarihang kaluluwa, maaaring hindi ito makapag-fuse. Sa pakikinig sa mga salita ng kanyang anak na malinaw na umaaliw sa kanya, ang mga luha nilang Yu ay hindi napigil ang bumagsak muli. Bumantong hininga si Tang Qinan, tapos na ang usapin, at walang kwentang sabihin pa, imposibleng matuno ang kaluluwa at espiritu, at ang pagsasabi sa kanyang anak na nakuha niya ang pera ay magpapasigla lamang sa kanya. Level 11. Ilabas mo ang martial arts soul mo para makita ko. Malalim at makapal na boses ni Mantian ang umalangaw-ngaw. Napansin lamang ni Tang Wulan ang kanyang pag-iral at nagmamadaling sinabi, Guru. Tumango si Mantian, halika. Tumingin si Tang Wulan sa kanyang ina at pagkatapos ay sa guro. Tumalon siya sa kama. Itinaas niya ang kanang kamay at bahagyang gumalaw ang isip. Biglang lumiwanag ang orihinal na dimly light na kwarto. Ang isang puting halo ay dahan-daang bumangon mula sa kanyang mga paa, umakyat pataas, at pagkatapos ay nagpalipat-lipat sa kanyang katawan. Ito ang spirit ring na natatangi sa Spirit Master, puti, na kumakatawan sa 10 taong spirit ring, ang pinakamababang antas ng lahat ng spirit ring. Noong walang mga kaluluwa 10,000 taon na ang nakalilipas, ang pinakakinatawan na katangian ng isang Soul Master ay ang Soul Ring. Binuksan ni Tang Wulan ang kanyang palad, at sa palad ng kanyang palad, isang dilaw na liwanag ang kumislap, at ang maliit na ahas ng damo na halos dam-oval ay lumitaw sa kanyang palad, at pagkatapos, isang manipis na asol na baging na kasing kapal ng daliri ay mabilis na nag-drill out. Kumalat sa paligid. Lumaki ang mga pinong baging at mabilis na kumalat sa bawat sulok ng silid.
Ito rin ang unang pagkakataon na pinakawalan ni Tang Wulan ang kanyang martial soul matapos maging isang soul master. Ibang-iba ito sa dati nang walang soul ring. Naramdaman na lang niya na ang kumakalat na asul na pilak na damo ay parang sariling kamalayan. Ang pagpapalawak, ang kanilang pakikipag-ugnay sa anumang bagay sa labas ay agad na magpapabalik sa kanilang sariling isipan. Kahit na, ramdam niya ang saya ng munting damong ahas, na mas malinaw kaysa noong nagsanib siya noon. Kahit na ito ay isang 10 taong spirit ring lamang, ang puting halo ay gumagalaw pataas at pababa, nagniningning pa rin sa ningning ng katawan ni Tang Wulan. Ito ang alindog ng isang spirit master, kahit na ito ay nagtataglay lamang ng isang spirit ring, ito ay ganap na naiiba sa mga ordinaryong tao. Natarante silang Yu, sa wakas ay nagkaroon ng figure si Tang Qinan sa kanyang mga mata, at si Nair ay tila nawala muli. Sa sandaling itinaas niya ang kanyang kamay, hinayla ni Mantia ng isang piraso ng asol na pilak na damo, isang manipis na baging na mukhang napakarupok, at ang basurang martial spirit ay sumanib sa waste spirit. Talagang nabigo itong gumawa ng anumang napakagandang evolutionary effect. Medyo nalungkot din siya sa kanyang puso, at sinabi kay Tang Wulan, huwag mawalan ng pag-asa. Bagamat ang kaluluwa ay hindi sapat, ikaw ay magiging isang soul master, at may puwang para sa iyo na patuloy na pagbutihin ang iyong kapangyarihan ng kaluluwa. Ang pagkakaroon ng kapangyarihan ng kaluluwa ay nagpapahirap para sa iyo na gawin ang anumang bagay na makakatulong ang mga profesional. Libu-libong taon na ang nakalilipas, noong ang Soul Guidance ay nakilala at ang dahilan kung bakit ito ay nakilala sa pamamagitan ng maraming espiritu, ang dahilan kung bakit ito unang nakilala sa pamamagitan ng maraming espiritu. Ang mga singsing ng espiritu ay hindi sapat na malakas, ngunit maaari nilang gamitin ang aparato ng kaluluwa. Dagdagan mo ang iyong lakas. Habang nagsasalita, binitawan ni Mantia ang asul na pilak na damo, at ang asul na pilak na damo ay nahulog sa lupa na may malutong na tunog. Ha! Saglit na natigilan si Meng Tian, pagkatapos ay hinayla muli ang isang asul na pilak na damo, pinisil ito sa kanyang kamay, at biglang sumimangot. Nang marinig ang sinabi ni Mantian, biglang nagkaroon si Tang Wulan ng pag-asa sa kanyang puso. Kahit na hindi siya maaaring maging isang makapangyarihang Soul Master, tila may pagkakataon pa siyang maging isang makapangyarihang Mecha Master. Kuya man, ano ang problema? Hindi malay na tanong ni Tang Qinan matapos mapansin ang reaksyon ni Mantian. Hindi umimik si Mantian, ngunit hinawakan ng dalawang kamay ang asul na pilak na damo sa kanyang palad, at saka hinayla ito sa magkabilang gilid. Bilang isang panday, maiisip ang kanyang lakas, ngunit nang hilahin niya ng husto ang asul na pilak na damo, bagamat ang asul na pilak na damo ay naunat ng diretso sa isang iglap, hindi ito nabasag gaya ng inaasahan, at tila napakarupok na pag-iral, sa hindi inaasahang pagkakataon ay matigas. Mukhang may mali sa iyong asul na pilak na damo. Sinabi ni Mantian sa malalim na boses kay Tang Wulan. Nalilitong tanong ni Tang Wulan, Guru, ano ang mali dito? Sinabi ni Mantian, una sa lahat, hindi ko ito naramdaman noong una, ngunit ang tunog na ginawa nito nang bumagsak ito sa lupa ay nagpapakita na ito ay hindi magaan. Naramdaman ko muli. Ito ay mukhang balingkinitan, ngunit ito ay napakabigat. Ito ay mas malakas kaysa sa ordinaryong mga baging. Mas mabigat. Hindi dapat ito ang kaso na ang Blue Silver Grass ay mayroon lamang isang espiritong singsing. Hintayin mo akong muling subukan. Habang nagsasalita siya, biglang nagningning ang mga mata ni Mantian, at pagkatapos, isang puti, dalawang dilaw, at isang lila, 4 na spirit ring ang bumangon mula sa kanyang mga paa. Biglang lumiwanag ang buong silid, ang katawan ni Mantian. Ang hiningang naglalabas ay naging dahilan upang si Tang Wulan, na isa ring Soul Master, ay hindi na mamalayan na umatras. Natulala na siya sa gulat. Ayon sa antas ng Soul Master, ang level 0 hanggang 10 ay Soul Masters, at ang level 11 hanggang 20 level ay Soul Masters. Ang bawat ika-10 antas ay na-promote sa isang pamagat. Ang mga Soul Master ay sinusundan ng dakilang Soul Master, ang Soul Respect, ang Soul Sect, ang Soul King, at ang Soul Emperor. Soul Sage, Soul Daoluo, hanggang sa pinakamataas na antas ng 9-ring title Daoluo. Ang aking sariling guro, ang Panday, ay naging isang makapangyarihang Soul Master sa antas ng 4-ring Soul Sect. Kasabay ng paglitaw ng Spirit Ring, 3 espiritu ang lumitaw sa magkabilang gilid ng mga balikat ni Mantian. Ang unang espiritu ay mukhang pinakamahina at isang maliit na kuneho, gumagapang sa kanyang mga balikat, na naglalabas ng mahinang puting liwanag. Sus! Ang pangalawang kaluluwa ay isang dilaw na pag-iral, ito ay direktang dalawang martilyo, na nagniningning na may mahinang dilaw na liwanag. Ang mga artificial na kaluluwa ay maaaring lumikha ng mga kaluluwa ng artifact, ngunit ang mga tunay na likas na kaluluwa ay hindi umiiral tulad ng mga kaluluwa ng artifact. Ang huling lilang kaluluwa ay ang pinakakapansin-pansin. Ito ay isang maliit na oso na halos 3 talampakan ang taas. Natatakpan ito ng kayumangging buhok. Ang kanyang mga braso ay partikular na makapal at mukhang napakabangis. Nang lumitaw ito, tumalon ito mula sa balikat ni Mang Tian, ngumisi, na parang pipili ng kung sino at kakainin. Ang 3 kaluluwa ay may kanya-kanyang katangian. Ang sariling martial soul ni Mantian ay isang martilyo na naglalabas ng maputlang puting liwanag,
na halos parang forging martilyo, na may dark brown na texture. Ang martilyo ng lupa, ito ang martial spirit ni Mantian. Ang espiritu ng martial arts ay pinakawalan, at ang buong aura ni Mantian ay biglang umunlad. Ang unang puting espiritong singsing sa kanyang katawan ay lumiwanag, at ang maliit na puting kuneho ay nagbuga ng malambot na puting liwanag na tumakip sa kanya. Ang unang espiritu kakayahan, 10 taon espiritu ring kakayahan, tenacity. Ito ay isang napaka-ordinaryong kakayahan sa espiritu, ngunit maaari nitong gawing mas elastic at mas malakas ang mga kalamnan ni Mantian. Sa pagpapala ng kanyang kakayahan sa espiritu, hinimok ni Mantian ang kanyang espiritong kapangyarihan na hilahin ang asul na pilak na damo sa kanyang kamay. Ang kakaibang eksena ay lumitaw, nang ang lahat, kabilang si Tang Wulan, ay naisip na ang kanyang asul na pilak na damo ay direktang mapupunit. Biglang lumiwanag ang mapurol na asul na pilak na damo sa ilalim ng malakas na puwersa ng labas ng mundo. Ang kristal na asul na liwanag ay kumikislap, at may malabong gininto ang malanet na texture sa loob na naglalabas ng malabong halo. Sa hatik na ito, nabigo pa rin si Mantian na mabali ito. Gayunpaman, naramdaman din ni Tang Wulan sa pagkakataong ito. Naramdaman na lang niya na biglang tumalon ang kanyang espiritong kapangyarihan sa kanyang katawan, at pagkatapos ay bumaba ng kaunti. Aray! Bulalas niya. Tumingin sa kanya si Mantian na nagtataka, ano ang pakiramdam mo? Sinabi ni Tang Wulan ang katotohanan, ang aking espiritong kapangyarihan ay tila nabawasan. Sa pagtingin sa kanyang alagad, ang mga mata ni Mantian ay naging mas komplikado. Hindi na niya sinubukan pang hilahin ang blue-silver grass, ngunit binawi ang martial spirit at soul spirit, at pinakawala ng blue-silver grass. Sabi ni Tang Qinan na may pag-aalala, Brother Man, ano ang nangyayari? Bahagyang ngumiti si Mantian, mukhang hindi talaga pinabayaan ng Diyos ang batang ito. Halos sigurado ako na ang kanyang espiritu ay nag-mutate, at ito ay nag-mutate sa magandang direksyon. Mga mutisayon. Nang marinig ang dalawang salitang ito, si Tang Wulan ay nalilito. Hindi pa siya natuto ng mga kaugnay na kaalaman. Mang Tian daw, ang ating martial spirits ay magmumutate sa ilalim ng ilang mga espesyal na pangyayari. Halimbawa, kung sila ay pinagsama sa mga espiritu at spirit ring na partikular na magkatugma o hindi magkatugma, o pinasigla ng ilang panlabas na mga kadahilanan, ito ay maaaring mangyari. Mayroon ding mga espiritu ng tao na nagbabago kapag sila ay ipinanganak o nagising. Maaaring mabuti o masama ang mutasayon. Maaaring ang makapangyarihang martial soul ay nag-mutate para maging mahina, ngunit posible rin na ang mahinang martial soul ay nagiging mas malakas. Tiningnan niya ng malalim si Tang Wulan at sinabing, ang blue-silver grass ay kinikilala bilang isang basurang martial arts soul, ngunit ito ay napakaangkop na pagsamahin sa mga snake spirit. Sa pangkalahatan, ang asul na pilak na damo ay magiging vines. Ang pagkakataon ng isang martial spirit tulad ng blue-silver grass na lumitaw na may kaakibat na espiritong kapangyarihan ay napakaliit, ngunit ito ay hindi bihira noong siya ay nakarating sa ika-1. Na may malaahas na espiritu ay mukhang mas makapal, ngunit ito ay napakarupok pa rin. Ngunit ang iyong asul na pilak na damo ay ganap na naiiba. Bagamat ginamit ko lamang ang unang kakayahan ng espiritu, ako ay napakalakas, at hindi ko pa ito nagawang basagin. Ito ay imposible sa sentido komon. Ako pa rin ang numero 1. Nakita ko na ang lakas ng espiritu mismo ay may kaugnayan sa kapangyarihan ng espiritu, ibig sabihin, bago maubos ang iyong kapangyarihan ng espiritu, hindi ko na masira ang iyong asul na pilak na damo. Maliban sa iba kong magagawa. Matamlay na tiningnan ni Tang Wulan si Mantian, at sinabing, Guro, maganda ba ito? Sinabi ni Mantian, syempre ito ay mabuti. Gayunpaman, ito ay hindi ganap. Ito ay depende sa kung paano mo kontrolin ang iyong martial soul. Ang asul na pilak na damo ay nagiging baging. Ito ay may katwiran na dapat mong kontrolin ang pag-unlad ng departamento. 70% ng mga espiritong kakayahan ay dapat na ang pinakapangunahing puno ng ubas uri-uri ng kasanayan ng Stokang. Gayunpaman, kapag ikaw ay nasabit ang iyong kalaban, ito ay direktang makakaapekto sa iyong kalaban, hanggat ito ay mas mataas kaysa sa espiritu ng iyong kalaban, hanggat ito ay mas mataas kaysa sa espiritu. Ang iyong kaluluwa kapag nag-iingat ka. Itinuturing na isang blessing in disguise. Talaga, hindi makapaniwalang tumingin si Tang Wulan sa guro. Hindi ba sayang ang Wan? Hindi pa man ito masasabing makapangyarihan, at least hindi na sayang ang martial arts. Bahagyang sinabi ni Mang Tian, nakita mo lang na ang aking unang kaluluwa ay isang puting 10 taong kaluluwa, at ito rin ay napakahina. Gayunpaman, sa pamamagitan ng pagsusumikap, maaari akong magkaroon ng isang siglong gulang na kaluluwa, kahit 1,000 taong kaluluwa. Dahil ako ay isang huwes na master, maaari akong kumita ng sapat na pera upang mabili ang mga kaluluwang gusto ko. Ikaw ay napakatalino sa panday, at magagawa ito ng guro, kaya mo rin. Wala nang mas nakakaantig pa sa isang pahayag. Ang panloob na depresyon ni Tang Wulan ay napawi sa sandaling ito. Ito ay hindi na isang pag-aaksaya ng martial arts kaluluwa, at ang hinaharap na pag-asa ng guro bilang isang layunin, na muling nagpasigla ng pag-asa sa kanyang puso. Posible pa rin para sa akin na maging isang makapangyarihang soul master. Hindi ka humingi ng leave ngayon at hindi ka pumasok sa trabaho.
Magbabawas ka ng isang araw na sahod. Bago umalis si Meng Tian, binitawan niya ang pangungusap na ito. Ngunit hindi ito nakaapekto sa pagtalo ni Tang Wulan sa tuwa, at binigyan siya ng mahigpit na yakap. Bayaan mo lang. Nalaman ni Mantian na may ilang pagdududa na ang kapangyarihan ng batang ito. Nang wala na si Mantian, ang kalungkutan at ambon ng pamilya Tang ay muling naging isang kapaligiran ng kagalakan. I'm sorry, Mom and Dad, nag-aalala ako sa inyo. Medyo nahihiya na sabi ni Tang Wulan. Niyakap muli nilang Yu ang kanyang anak, dapat ang ama at ina ang humihingi ng paumanhin sa iyo. Napakabata mo pa, at marami ka nang nagawa. Ibinaba ni Tang Qinan ang kanyang ulo, hindi alam kung ano ang kanyang iniisip. Umawang ang labi ni Nar, parang may gustong sabihin, pero kung tutuusin ay hindi niya ito sinabi. Pagkatapos ng hapunan, pagkatapos ng isang araw na paghahagis, maagang natulog sina Tang Qinan at Lang Yu, at tila pagod na pagod si Nar, at nakatulog din siya. Tanging si Tang Wulan lang ang hindi makatulog. Tahimik siyang lumabas ng bahay at umupo sa damuhan na pinagdaanan niya noong araw na iyon. Pagtingin ko sa maliwanag na liwanag ng buwan sa langit, tumibok ang puso ko. Mula sa malaking kagalakan hanggang sa malaking habag, hanggang sa muling pag-asa. Ang karanasan sa araw na ito ay tila may mas malaking epekto sa kanya kaysa sa nakalipas na 3 taon. Sa sandaling gumalaw ang kanyang isip, lumitaw ang maliit na ahas ng damo sa kanyang palad. Salamat, maliit na lalaki. Binigyan mo ako ng pag-asa, ngunit minsan kitang hinamak. Pasensya na. Mahinang sabi ni Tang Wulan. Ang maliit na ahas ng damo ay tila nakaramdam ng kung ano, bahagyang itinaas ang kanyang ulo, at nagsuka ng isang sulat ng ahas. Ngumiti si Tang Wulan, maaari ba kitang bigyan ng pangalan? Magiging partner tayo sa hinaharap. Sasamahan ng kaluluwa ang master at magwawala kapag patay na ang master. Ang maliit na ahas ng damo ay tila naintindihan ang kanyang mga salita at bahagyang pinilipat ang kanyang katawan. Sinabi ni Tang Wulan, ano ang tawag dito? Sa sandaling ito, ang maliit na ahas ng damo ay biglang lumiwanag, at ang mga kaliskis sa kanyang noo ay kumikislap na may dampi ng ginto. Ha! Ganito rin ba ang nangyari pagkatapos ng mutation? Naniwala siya sa sinabi ng guro. Ang blue-silver grass, na hindi na aksaya ng martial arts soul, ay dapat nag-mutate. Mukhang maganda ang kulay na ginto ngayon. Mag-flash ka ng isa pa para ipakita sa akin, okay? Nakangiting sabi ni Tang Wulan. Ngunit hindi tumugon ang maliit na ahas ng damo. Ang mababang karunungan nito ay halatang hindi kayang gawin ang eksaktong sinabi ni Tang Wulan. Ang mababang antas na espiritong ito ay nagbigay lamang ng isang spirit ring, at hindi maaaring gumanap ng isang pansuportang papel. Gumalaw si Tang Wulan sa kanyang puso at nagsabi, kung maaari kang maging ginintoang, kung gayon tatawagan kitang ginintoang liwanag, paano pa? Siyempre, ang maliit na ahas ng damo ay hindi lalaban, at ang pangalan nito ay napagpasyahan tulad nito, Jingguang, isang simple at simpleng pangalan, at puno ng maganda at kasiya siyang mga pangalan. Sa madaling araw, nang magising si Tang Wulan mula sa pagmumuni-muni, nalaman niyang nasa damuhan pa rin siya. Ang pagmumuni-muni sa mundong ito ng asul na pilak na damo ay malinaw na mas mahusay kaysa sa pakiramdam sa bahay. Hindi ko alam kung dahil ba nakapasok ang soul power sa level ng soul master o dahil sa mutation ng spirit. Dati ay mas mabilis. Tumalon si Tang Wulan mula sa damuhan, inalag ang hamog sa kanyang katawan. Lin Lin. Nag-aalalang tawag nilang Yu. Mom, nandito na po ako. Nagmamadaling lumabas si Tang Wulan sa maliit na hardin. Hindi maganda, Nar. Humihingal silang Yu dahil sa pagtakbo. Anong problema kay Nar? Sumikip ang puso ni Tang Wulan. Medyo huminahon silang Yu, at nag-aalalang sinabi, wala na siya, wala na si Nar. Ha! Nagulat si Tang Wulan, at nagmamadaling sinundan ang kanyang ina pauwi. Oo, wala na si Nar, isang note na lang ang natitira sa kanyang kama. Papa, Nanay, Kuya, aalis na po ako. Maraming salamat sa pag-aalaga mo nitong mga nakaraang taon, pero naalala ko kung sino ako, at dumating ang pamilya ko para sunduin ako. Makakaalis lang ako. Ang mga araw na kasama ka, sobrang saya ko, sobrang saya. Hindi rin kita kayang tiisin. Gayunpaman, ang alaala na unti-unti kong nababawi, sinabi sa akin na kailangan kong umalis dito, at palagi kong naaalala ang mga bagay na dapat kong gawin sa iyo. Siya ay isang badass lagi kong tatandaan ang masasarap na panlasa na binili mo sa akin. Sa pagtingin sa piraso ng papel na ito, si Tang Wulan ay natigilan. Mula nang dumating si Nir sa tahanan na ito, bagaman marami siyang daladalang pasanin, marami rin siyang hatid na tawanan at tawa. Sa isang nakababatang kapatid na babae, hindi alam ni Tang Wulan kung gaano siya kasaya. Sa tuwing pinapanood niya si Nar na kumakain ng mga merienda na binili niya sa pera na ginawa niya para sa panday, siya ay lubos na nasisiyahan. Lalo na nang ngumiti ng matamis si Nir sa kanya. Paano ka, Nar, paano ka makakaalis ng ganito? Paano mo? Kahit mahanap mo ang pamilya mo, hindi ka pwedeng umalis ng ganito. Hindi ka pwedeng umalis. Pinahihit ni Tang Wulan ang kanyang ulo at tumakbo, hindi siya naabutan nilang Yu, tumakbo na siya palabas ng bahay. Nir, ang umiiyak na boses ay umalangaw-ngaw sa buong bayan, at si Tang Wulan ay sumugod at sumigaw.
Hinahanap ang maliit na batang babae na may pilak na buhok at lila na mga mata. Nakasandal sa dingding, ang malalaking patak ng luha ay dumausdad sa kanyang mukha, mahigpit na hinawakan ni Nair ang luma at mukhang magaspang na manikang basahan sa kanyang mga bisig. Binili ito ni Tang Wulan para sa kanya pagkatapos makuha ang kanyang unang buwang sahod. Kulay lila din ang mga mata ni Ragdoll, tulad niya, ang kanyang buhok ay pilak na kinulayan ng sariling pangkulay ni Tang Wulan. Sa kanyang isip, lahat ng bagay na pag-aari niya ay patuloy na umaalingaw-ngaw. Lamang kapag siya ay kasama niya, siya ay palaging puno ng mga ngiti at sinubukan ang lahat ng paraan upang pasayahin siya. Kapag may gustong bubuli sa kanya, lagi siyang tatayo sa harapan niya sa unang pagkakataon. Kahit gaano pa kalakas ang masamang tao, may katigasan lang sa mga mata nito. Kuya, bulong ni Nair, ang kanyang mga luha ay bumagsak sa lupa na parang sirang perlas. Miss, umalis na tayo. Pagkatapos maglakbay sa buong bayan, maghanap sa bawat sulok, sa bawat lugar na maaaring puntahan ni Nair, at kahit na tumakbo sa baybayin ng mahabang panahon, si Tang Wulan ay walang nakitang bakas ng Nair. Namamaos ang boses niya, pero umalis na lang si Nair nang hindi nag-iiwan ng bakas. Bilang karagdagan sa piraso ng papel na iyon, si Nair ay nag-iwan din ng isang bagay, isang maliit na silver pendant. Ang pendant ay isang pilak na hiyas. Ang bilog na hiyas ay may ilang mga gilid at sulok, at sinulid ito ng pilak na sinulid. Sa loob ng hiyas, mayroong isang mahinang kumikinang na makulay na liwanag, na napakahalaga sa unang tingin. Gayunpaman, sa puso ni Tang Wulan, walang halaga ng mahahalagang hiyas ang maihahambing sa kanyang kapatid na babae. Pumapasok sa paaralan ng magulo ang ulo, pumunta sa forging studio ng magulo ang ulo. Sa loob ng ilang araw, tila nawalan ng kaluluwa si Tang Wulan. Araw-araw, hahanapin niya si Nair sa mga lansangan at eskinita ng Aulay City hanggang hitang gabi. Nagkamali ang paggawa ng forging dahil sa kanyang mental state, at siya ay pinagalitan ng husto ni Mantian. Paulit-ulit na tinatanong ni Tang Wulan ang kanyang sarili kung bakit aalisin ni Nair at kung bakit hindi man lang niya sinabi sa kanyang sarili kung saan siya nagpunta. Matapos ang isang buong linggo, bahagyang gumaling ang kanyang espiritu. Kolehiyo ng Red Mountain. Tang Wulan. Sigaw ni Lin Zimeng mula sa likod ng podium. Dito. Tumayo si Tang Wulan. Makalipas ang isang linggo, tuluyang nawala ang lungkot sa pag-alis ni Nair. Nang lumakad siya sa podium, kinuha niya ang sulat ng rekomendasyon mula kay Lin Zimeng. Ito ay isang sulat ng rekomendasyon na espesyal na inilabas ng Red Mountain College. Gamit ang sulat ng rekomendasyong ito, maaari siyang pumunta sa Intermediate Soul Master Academy para mag-sign up. Sinumang mag-aaral na maaaring maging isang Soul Master habang nag-aaral sa Junior College ay maaaring ipadala sa Intermediate Academy para sa karagdagang pag-aaral. Ang pagkakaroon ng singsing ng espiritu ay isang matibay na tagapagpahiwatig, kung ano ang isang singsing ng espiritu, walang mga mahigpit na panuntunan. Nangangahulugan din ang pagkuha ng liham na ito na tapos na ang junior college career ni Tang Wulan. Si Wan Yunxiao, na nakaupo sa tabi niya, ay kumandat ng kilay at sinabing, "Graduate na ako, balik tayo at pag-usapan ito. Nababaliw ka na sa paghahanap sa kapatid mo ngayon. Wala pa akong pagkakataon na makita kung ano ang kakayahan mo sa espiritu. Sabihin mo, kamangha-mangha ang soul skills ko." Binigyan siya ni Tang Wulan ng galit na tingin, walang oras, kailangan kong magtrabaho. Dahil sa isang pagkakamali ilang araw na ang nakalipas, ang oras ng kanyang trabaho ay dinagdagan ni Mang Tian ng 3 oras. Kinagat ni Wan Yunxiao ang kanyang mga labi, "Duwag, natatakot kang mawala sa akin." Sumilay ang kislap ng galit sa mga mata ni Tang Wulan, "Hindi ako duwag, sige, lalabanan kita." Pagkatapos ng klase, Shaoshulan. May isang maliit na kagubatan sa likod ng Red Mountain College, na isang malaking lugar. Dito karaniwang kumukuha ng mga klase sa kalikasan ng mga estudyante. Pagkatapos ng klase, napakatahimik ng paligid at kakaunti ang pumupunta. Si Wan Yunxiao ay isang matabang lalaki pa rin. Nang matapos ang paaralan, masaya niyang kinuha si Tang Wulan at tumakbo sa kakahuyan. "Tang Wulan, hayaan mong sabihin ko sa iyo, hinding-hindi mo ako maaaring maging kalaban ngayon." Walang sinabi si Tang Wulan. "Okay, punta tayo dito." Huminto si Wan Yunxiao, nakahawak sa balakang, at hindi makapaghintay na pakawalan ang kanyang martial soul. Kumikislap ang liwanag, at lumitaw na ang kanyang maikling kutsilyo sa kanyang kamay. Kung ikukumpara sa panahon na walang spirit ring, ang maikling kutsilyo ay mukhang mas malapad ng kaunti, na may higit pang mga linya sa ibabaw nito, at mayroong isang mahinang sinag ng liwanag. Isang puting 10 taong spirit ring ang bumangon mula sa kanyang mga paa, at tahimik na hinimok ni Wan Yunxiao ang spirit ring, at biglang tumalsik ang kalahating talampakang talam ng maikling kutsilyo. End of this chapter.